Welcome back sa ating channel ngayon. Magbibideo ako ngayon para lang ma-update kayo sa mga ginagawa ko. Kumbaga pinagkakabisihan ko dito sa buhay probinsya, buhay sa Pilipinas. Kung kinapala nyo kami, nakita nyo naman yung asawa ko si Molly. Nagpunta na sa Canada, kaya nandun siya sa ngayon. Pero sa side ko naman ito, nagko-close up ako ng mga bagay na kailangan ayusin dahil kasi ako rin bubulan na rin papunta sa Canada. Kaya kung makikita nyo dito yung mga previous videos ko tungkol dito sa kulungan natin na ginawa natin, kinarvest ko na yung mga manok na nasa loob para ma-free up na itong space na to. Dahil nagsimula din ako na mag-breed ng mga manok panabong, kaya medyo ipapofocus ko yung side na yon sa pagpa-expand dito sa side na to. Konting-konting updates lang, pakikita ko rin sa inyo kung ano yung mga nasimulan na dito sa Pilipinas at ipagpapatuloy pa rin habang magbobola kami ulit sa Canada. Magagawa din kami ng mga ibang videos tungkol sa follow-ups at i-share namin sa inyo yung experience namin so far sa buhay probinsya, sa buhay sa Pilipinas at ano yung mga future plans namin. Sa ngayon, itutour ko kayo. Maliit na tour lang to para pakita ko sa inyo kung ano yung mga nasimulan na at ipagpapatuloy na asikasuhin at sana lumago siya. So, isa sa mga bagay na dinagdag din natin dito sa kulungan na ginawa natin is mag-alaga ng mga rabbits. Kung makikita nyo dito, mga ilan na piraso na rin na i-breed. Pero medyo challenging din yung pag-alaga ng rabbit, kaya yun pa rin yung mga bagay na tinitingnan. Siyempre, nasa part pa rin tayo na gusto sana natin ma-achieve yung food sustainability din. At balang araw magkaroon tayo ng mga sariling preskong produce na manggagaling sa munting backyard natin. So, eto na sila ngayon. Kung makikita nyo, may mga breeders ako. May isang side din ako na pakikita na punasan. Pinre-range ko yung mga rabbits. Kaya makikita nyo na gala talaga sila. May mga ilan na piraso na rin na anak na nandoon. At so far successful yung mga pag-breed natin. Ito yung mga bagong panganak. So, medyo healthy sila. Nagre-relax doon. Tapos ito pa yung isang batch na medyo mas matanda na. Ito yung hinahin, si Panda ang tawag namin dito. Medyo lumalapit-lapit dahil siyempre tinitingnan niya yung lumalapit sa mga anak niya. Pero ayan siya. So isa pa sa mga pinagkabaysihan ko dito habang nag-stay ako dito sa Pilipinas is ito na, mga manok panabong. Alam natin na sa mga kapwa Pilipino, halos normal na talaga na mag-alaga ng mga manok panabong kahit sa mga backyard size at lahat-lahat. So, ito na yung mga ilang na piraso na nakuha natin sa mga breeding natin. Magpapasalamat nga ako talaga kay Mrs. na napaka-supportive niya at napaka-understanding niya. Dahil kasi iba talaga pagka mapag-uusapan na yung pagsasabong sa mga couples saka sa regular na pamumuhay ng mga tao dito. Kaya ayan na, mga ilan na piraso pa lang sila, pero kahit pa paano may mga successful process na tayo. Ilan na piraso na rin na sinuwerte tayo at nanalo din. Kaya ayan na sila ngayon. So ito na yun, isa sa mga projects na inactivate din natin sa buhay natin dito sa Pilipinas is sa pag-alaga ng crayfish.
Napuna ko, marami nagre-request ng follow-up videos tungkol sa pag-alaga ng crayfish. Unfortunately, medyo talagang nag-busy sa mga priorities dito sa Buhay Pilipinas. Kung maaari, magta-try talaga ako mag-update tungkol sa pag-alaga ng crayfish. Pero unfortunately, dahil nga sa mga circumstances, mga kailangan na sikasuhin, medyo madedelay yun, kaya konting patience lang. Pero sa ngayon, ito na yung crayfish area. Sa ngayon, pretty successful din yung pag-breed na ito. Dahil kasi, kung makikita nyo, may 1, 2, 3, 4. Nasa 5 trapal ponds na tayo ngayon. Hindi pa lahat puno, pero may mga bago akong mga breeding pairs na mga anak na. Kaya niready ko na itong pond na to para sa kanila. Future expansion to. Meron din isa pa doon na isa-segregate yung malalaki sa mga maliliit. So, lots on the go. Kung mapupunan nyo itong video na to, nagsaset ako ng Tagalog din. So, isa pa yan sa mga kine-question namin ng sarili namin kung magsasalita ba kami ng Tagalog or English. Kung ano yung sa tingin nyo na mas okay na gamitin, Tagalog versus English, mag-comment lang kayo down below para lang may idea kami. Kasi sa ngayon, nire-reboot namin yung channel namin, kaya the more feedback, the better. So ito pa yung isang part ng property. Yung mga tinanim na papayas, nagpuprutas na siya. Kaya yung isa nga, kung mapupunod nyo dito, lumakpak na nga dahil yung isang araw, dahil sa bagyo, medyo lumakas yung hangin kaya nabuwal yung puno. Kaya it's unfortunate, pero sa ngayon buhay pa siya. Ang dami niyang bunga. Ito yung isa sa mga magandang klaseng papaya dahil kasi sobrang hitik na hitik yung binibigay niyang prutas. Kaya kung susunod na magtanim ulit kami, malamang i-save ko itong mga buto na to para yan na lang ang gagamitin pang tanim. So yung huling update is itong mga nasimula na tinanim natin nung mga previous videos, makikita nyo tungkol sa mulberry planting. Ito na yung isa sa mga puno na natanim. So kung makikita nyo, ang dami ng bunga. At pwede nang pakinabangan sa mga prutas na ibinibigay niya. So yan, that concludes our video for today. Yan yung mga bagay na pinagkabisihan ko habang nag-stay dito sa Pilipinas. So para sa ngayon, i-close off muna natin to. Next chapter to follow is Buhay sa Canada ulit. Kaya make sure to follow and subscribe to our channel para lang ma-update kayo. Marami kaming content na i-release regarding sa experience namin dito sa Pilipinas at paano at ano yung mga naging results sa pag-stay namin dito ng halos 3 years sa Pilipinas. So, until next time, goodbye.